Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at kasama pa rin po natin ngayong pong segment po natin na ito ang ating pong napakagaling na special guest ngayong araw po na ito, at pag-uusapan naman po natin ngayong segment ang isa po sa kanya pong napakagagandang ordinansa na may kinalaman po sa atin pong mga seniors at PWDs. Pero bago po lahat, meron namang pong pahabol na question si Cap at babalikan lang po natin from our previous. Yes, Konsyala. At gusto ko pong itanong po ito sa inyo dahil mahalaga din po ito doon sa sasabihin nyo doon sa mga ipinasin yung ordinance. Ito po yung predicate o premise po ito. Konsyala, kamusta ang political atmosphere ng San Pedro, Laguna? Yan. Magandang tanong po yan. Lalo na po ngayon na nag-start na kahapon yung filing of candidacy sa lahat naman yata ng local government unit or bayan. Kapag talaga lalapit na yung eleksyon, yung political atmosphere natin, medyo hindi na ganun kaaya-aya. At marami ng mga conflict na nangyayari. Pero sa amin po, at saka ngayon, ang daming mga mababasa mo sa social media dahil nga social media is a very powerful platform na ginagamit ng ilan para makapanira or para, alam mo yun, makapag-bash ng mga tao. Pero sa amin po ngayon sa city government, mas nagfo-focus na lang po kami doon sa trabaho namin bilang public servant. Ang isa na habilin po sa amin ng aming mayor, si Mayor Art, na mas bigyan natin ng halaga yung mga ginagawa natin para sa mga tao. Kung meron man internally na hindi pagkakaunawaan or meron tayong internally na hindi natin kasama even before pa sa mga nakaraang eleksyon, dapat wag yun maging hadlang sa paggawa natin ng mga trabaho natin at sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga tao. Kasi at the end of the day, ang magsasuffer, hindi naman ikaw na politiko, hindi naman ikaw na public servant. Ang magsasuffer po doon, yung taong bayan na iyong pinaglilingkuran. So, isa amin po, kahit gano'ng kagulo yung political atmosphere, dapat hindi po siya maging hindrance sa pagtupad mo sa iyong pinangakong serbisyo or tungkulin. Yan po ang nakakatuwang pangyayari sa inyong city, sapagkat naniniwala ako na as a legislator, hindi mo basta-basta mapapasa ang iyong ordinansa kung hindi kayo nagsasama ng maayos sa council. Kasi may iba't iba kayong background, iba't iba ang inyong politika, of course, iba't iba ang mga ugali, and sometimes nagiging hindrance yung inggitan ba at saka yung, si Konsehala Bernadette pala to, baka tumakbo ng ganito, ganyan, pag naipasa niya yan, harangin na natin. Hindi naiisip na kinakailangan ng bayan yon, ng barangay o ng bayan. Kaya we commend the Council of San Pedro, Laguna na nagkakaisa kayo and you set aside all your differences. Yes. Kayong Konsehala, ito napakaganda ho ng ating topic. Ang napasa po ni Konsehala ay ang City Ordinance 2413, ang Senior Citizens and Persons with Disabilities Employment Opportunity. Konsehala, kayo na ho ang mag-explain ano ho itong ordinansang ipinasa ninyo para sa seniors at PWDs. Ito pong ordinance na ito ay magbibigay po ng job opportunities para po doon sa mga senior citizens natin and persons with disabilities. Kalaki po nung ordinansa, one of the provisions po ay to provide tax incentives sa mga establishments na mag-hire po ng mga senior citizens and mga PWDs po natin. So kasama din po dito yung training
na kailangan pong mag-undergo, kung may special skill set na nire-require po yung establishment na pwede pong i-take ng mga senior citizens at PWDs na ang PESO office naman na po ng City of San Pedro ang magbibigay po nung training po na yon, kung ano man ang pangangailangan po. Depende po sa need ng mga establishments po within the jurisdiction of the City of San Pedro. So, follow up lang ako, SK, no? Opo. Itong ordinansang ito ay naglalayon na mag-hire ang commercial at commercial establishment Yes. sa inyong city ng mga seniors at saka PWDs. Of course, konsehala, ang sweldo nila pareho din ng sweldo ng regular employees. Opo. Kasama po doon sa ordinansa natin na dapat po kung ano po yung benefits na na-enjoy ng isang regular employee, dapat same benefits din po ang na-enjoy ng mga senior citizens and PWDs natin. Pero syempre, alam po natin na may limitations. So, yung oras po ng trabaho, dapat naaayon lang sa kakayanan ng physical nung pong senior citizens or nung PWDs. Kung hindi naman po nire-require na 9 hours yung trabaho nila, depende lang po kung ano yung kapasidad po ng tao na i-hire po nila. Tapos meron kayong tax incentives Yes. So, para tax, sa mag-hire sa kanila opo. bilang pasasalamat ng city. Opo, tax incentives. Actually, nung binubuo po namin yung ordinansa, iisipan po namin kung kami ba ay magpipinalize ng mga establishments na hindi po mag-hire ng senior citizens and PWDs kasi nag-set po kami ng requirement na for every 10 dapat may ang ask or ang request ay isang empleyado for every 10 employees. Kasi naisip din po namin, mas gusto namin yung positive reinforcement kaysa po sa negative reinforcement. Kasi baka hindi na maging business friendly po yung City of San Pedro. Kaya mas nag-focus po kami doon sa incentives na pwede naming ibigay sa establishments. Meron lang po talaga siyang impact sa revenue. Kasi alam naman po natin, ang revenue ng LGU, nanggagaling po, isa sa pinanggagalingan ay ang business tax, di po ba? So, si Mayor, nung pong pinropose ko sa kanya yung ordinansa, sinabi niya po sa akin, sige, konsehala, gusto ko yung ordinance na yan. Kasi added na trabaho para sa mga senior and PWDs, they feel na relevant pa din sila sa society natin. Yes. And they can be independent. Pero may impact sa revenue, so he requested po the finance team ng LGU na i-review kung ano ang magiging impact nito sa revenue ng LGU. So, hindi naman daw po ganun ka-significant ang impact. Kaya po, nag-go signal po si Mayor sa ordinansa. Ayan po, dito po natin nakikita no, sa pagpasa po ng isang ordinansa, hindi lamang po basta-basta na ginagawa yung ordinansa o sinusulat yung ordinansa na yan. Marami pong pinagdadaan ng proseso para po talaga makita yung ano po yung magiging benefit po ng mga sinasakupan po ninyo na mga residents po ng San Pedro, Laguna, and at the same time, still be beneficial po, pati rin po sa ating pong city government. Yes. Ayan po. At, konsehala, dagdag na question ko lamang po tungkol po dito. Dahil napakagandang initiative po nito, dahil alam naman po natin ang ating po mga senior citizens and PWDs, they are a part of the vulnerable population po, and Sikap it is... senior. Sikap senior. Wala pa po. Kuya pa po yan. Kuya. Oo, Kuya. kuya pa po yan. Disclaimer lamang po. Pero ayun po, yun nga po, bilang pagtuloy lamang po, nabibigyan po sila ng equal opportunity na magkaroon po ng pangkabuhayan. Konsehala, paano po nagsimula ito? Yung ideation po ng ordinansa po ninyo, ano po yung pinagmulan nun? Ang talagang pinagmulan yan, nung meron akong mga nakakausap na mga senior citizens na nangangailangan sila nung mga panggamot nila everyday. Tapos ang sasabihin nila, kasi wala na akong kinikita, retired na ako, wala namang trabaho. Yung anak ko may trabaho pero may sarili ng pamilya, so kailangan ko ng tulong para sa panggamot ko. And then yung PWDs po naman, meron ako kasing napanood na meron ako fina-follow na isang page sa Instagram. Yung coffee shop nila, ang 80% of the employees ay mga batang may Down syndrome. So, yun po. So, parang nung nakita ko yon yung page na yon, tapos yung mga feedback na nakukuha ko po from the senior citizens, naisip ko lang na
bakit hindi natin sila tulungan na magkaroon naman ng sarili nilang pagkakakitaan? Kasi, oo, mayroon siyang magiging impact sa kikitain ng LGU. Pero at the same time, yung mga pondo na ilalaan mo, pambili ng gamot, ng senior citizen, pwedeng mabawasan. Kasi kaya na nilang bumili on their own. So, yung sa mga PWDs natin, minsan yung magulang iniisip nila, paano yung anak ko pag yung matanda na ako, paano niya bubuhayin yung sarili niya? At least ngayon, nabibigyan natin sila ng opportunity na hindi lang magkatrabaho, kundi to experience yung normal life as an adult. Kasi binigyan natin sila ng ganung klase ng independence. Ayun po, napakaganda po. It also serves to empower them din po. Yes. Na meron po silang kakayahan na kumita rin po on their own. Ayan nga po. Sa tingin po ba ninyo, Konsehala, simula po nung pinasa po ninyo tong ordinance na to, marami na po ang nakinabang dito? Well, sa lahat naman ng mga ordinance, sa mga legislation na ipinapasa natin, di ba, alam mo yan, Kap, execution palagi, ang implementation, yan na yung sunod dyan eh. So, yung ordinance, kakapasa lang namin ito ngayong taon, kakapublish pa lang namin siya, I think mga 3 weeks ago. So, ngayon, opo, very ano po talaga siya, recent lang talaga. Bagong-bago po talaga itong ordinansa na ito. Mainit-init. Congratulations. Yes. Congrats. Baka lang po kasi may makaalam din. Actually, ito pong ordinance na to, originally, ay nakuha ko from Quezon City, pero ang focus po nila is more on the incentivizing the establishments. Ang difference po ng ordinance na in-author po natin, we focused on the job opportunity rather than the incentives of the establishments. Talagang comprehensive po yung ordinance. Going back po doon sa tanong po ninyo, sorry, nakalimutan ko sa daldal ko. Marami na bang nakinabang? Madami na po ang nakinabang. Simula po. Ang dami kasi. Nangyayari talaga yan sa Hala. Wala. Huwag lang mangyari sa session, ha? Diretso lang yan. Yun. Kaya po, yun dun sa tanong kung marami na bang nakinabang. As of now, we are in the process po of implementing the ordinance. Ayan. So, in fact, 2 weeks ago, nakipag-meeting na po ako sa Robinson's Galleria South ng San Pedro kasi balak po namin doon i-conduct yung job fair na gagawin para po sa senior citizens and PWDs kasi part of the provisions of the ordinance po, magkakaroon ng regular job fair for them. Ang challenges po namin ngayon, because it's new, wala kaming masyadong makuha ng mga establishments na willing mag-hire ng senior citizens and PWDs. Kaya nung binanggit niyo po sa message ako ni Sir Butch, kung pwede akong ma-interview, sabi ko, this is the perfect opportunity and perfect platform to ask din po and to lobby doon sa mga establishments natin. Kaya hi po sa mga establishment owners namin sa City of San Pedro na to support the ordinance. Kasi malaki pong tulong yung maibibigay niya. And we hope na once po magawa na namin yung job fair, kasi this coming Friday, may meeting po kami. We invited some of the business owners and mga establishments po sa San Pedro. We hope na marami po yung magbigay ng job opportunities for the senior citizens and PWDs. Oo, tama naman yun. Kasi lalo-lalo na doon sa mga business owners, regardless kung saan, or most especially ngayon dito sa San Pedro dahil meron po silang ordinansa, yung hindi lang po pagkita ang importante, pati yung yung pagmamalasakit sa kapwa, kasi may balik po yan tenfolds, di ba? So pagmalasakitan niyo po ang mga senior citizens, at hindi ba kayo natutuwa sa San Pedro, inclusive ang kanilang programa sa mga constituents po nila? At buti nga po nabanggit po ninyo yung mga upcoming po na activities po ninyo para sa pag-implement po nitong ordinansa na ito. Dahil yun nga din po ang follow-up question ko po sana, kung ano po yung plano po natin to increase awareness. Dahil alam naman po natin na kapag nagpasa po tayo ng ordinance, the work doesn't stop there. Meron pong kailangan po ipaalam natin sa ating pong constituents, and at the same time, pagdating po sa ating mga business establishments na meron pong gantong ordinansa, ito po yung
benepisyo. Ito po yung opportunity ninyo na para makatulong din po para sa activity na ito. Yes po. Ako ang nakikita ko dyan, Kap, no, sa budget. Pagka na-implement ng mga, halimbawa, nagkaroon ng barangay ordinance counterpart sa barangay o halimbawa, wala pa naman sa barangay dito sa NCR ng ganyang klase. Di ba usually ang nakala na budget sa PWD at saka seniors is 1%. 1%. Pero pag natulungan ng mga business owners ang ating mga seniors at PWDs, nababawasan yung nabibigyan natin ng maintenance, mga projects nila. Ngayon, dahil nga nababawasan yon at kumikita na ang seniors at PWDs, mapupunta yung 1% sa iba pang mga project na naiisip ng kapitan at ng council para sa PWDs at seniors. So, hindi lang mapupunta lagi sa gamot, mga ganyan. Magkaroon pa sila ng iba pa. It's a noble move from the council. Well, saka sa barangay, kung alimbawa mga kabarangay natin na nanonood dito, makagawa rin po kayo ng mga ganong klaseng, it's either an ordinance, resolution po kasi urging, pero yung ordinansa, it's lasting, ika nga. Habang kayo po yung nakaupo, pag na-amend na lang o kaya na-repeal, doon lang po mawawala. Yung mga ganyang klaseng moves, kasi napakaganda po ng ganyan eh. Yung inaalala nyo po ang senior citizens, ang mga pundasyon, ang tawag ko po sa aking barangay, sa Namayan, kapag ako po ay nakikipag-usap sa mga senior citizens, kayo ang pundasyon kung bakit nagiging madali ang aming panunungkulan. Dahil sa hinulma nyo ang mga tao ngayon na kapeso po namin at kausap po namin. So, dapat talaga bigyan natin sila ng ganong pansin. And pati yung PWDs, may challenge na nga rin po sila eh, di po ba, Konsyala? So, let's ease out the challenges in their lives. Di po ba? Para at least, ang laki po nun. Sabi ko sa inyo, yung works ng mga ganon, yung mga ginagawa po ng mga constituents natin at mga business owners, ay may balik tenfolds. Opo. Ayan, paganda pong usapan natin. Maya-maya lang po sa third and last segment. BNS naman tsaka BHS, no? Pero bago yan, tatanungin ko huling tanong kay Konsehal. Hindi pala tanong, meron ba kayong mensahe para sa inyong mga PWDs at mga seniors? Sa buong Pilipinas na po ito. Alam ko po na marami yung nag-aabang nito sa mga taga San Pedro po na senior citizens and PWDs. Ang mensahe ko lang po sa inyo, asahan nyo po na hindi po kami papayag. Kami nila Mayor Art, 10 ng kasama ko po sa Sangguniang Panlungsod na mananatili lamang po siyang papel. Hindi rin po, pinagtatrabahuhan po namin ngayon, kasama po namin ang sectoral group po natin ng PWDs and ng senior citizens. And importante din po sa Sir Butch and Cap and SK, no, na dapat yun din pong mga departments within the local government unit nakikipagtulungan din po. So katulong po namin dito ang PESO, ang Office of the Senior Citizens Affairs, ang PIDAW, ang Philippine ang Persons with Disabilities Affairs Office. Lahat po kami nagtutulungan, and we hope na sana po maging model po siya. Kung ano man po yung sinimulan po namin gawin ngayon sa San Pedro, City of San Pedro, sana po magawa din po siya natin sa iba pang mga bayan dito po sa ating bansa. Actually, yun pong tax incentives, nasa Republic Acts na po yan eh. May mga Republic Acts na po tayo dyan. Ang kailangan lang po talaga natin, siguraduhin na ipupush natin at makakapag-encourage po tayo ng mga business owners and establishments na mag-hire ng senior citizens at ng PWDs. Yung, ang ganda na sinabi mo, Kap, yung malasakit. Yung magkaroon ng malasakit para sa vulnerable sectors. Sama niyo po ang business permit dyan. Ang BPLO. Yes. Oo nga. Kung baka magtampo sa akin si Ma'am Elsa. Yes. The BPLO po namin. Actually, sila po yung isa sa may maraming questions during the committee hearing and the public hearing. Yeah. Kasi, una, dagdag sa trabaho nila yan sa BPLO. Pero yung nakakatuwa po sa kanila, hindi na po nila inalintana kasi
computation na naman yan ng tax So kasama ang treasury. So alam niyo po yun, sa kanila, basta para sa tao, walang problema. Nung sinabi ko sa kasama na, sige konsehala, go kami dyan. Kasi nga, hindi naman ganoon kalaki yung magiging impact niyan. Kaya thankful po ako sa lahat po ng mga department heads po namin na tumutulong po and kasama po dyan yung BPLO. Kasi yung tax incentive, sila po yan Sila po ang mag-i-impose. Ayan po, maraming salamat po, Konsehala. Mga kabarangay, tuloy-tuloy lang po ang ating pong diskusyon sa ating pong last segment. Ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol naman po sa mga ordinance po ni Konsehala para po sa ating mga barangay health workers at barangay nutrition specialist. Pakaabangan nyo po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.